Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon tungkol sa International Criminal Court, yung sinasagawa nilang investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo na walang pakialam ang ICC, wala silang jurisdictions dito sa ating bansa. At hindi magko-cooperate ang Philippine government sa gagawin nilang investigation. Kaya lang ito, may nakakabahalang developments na parang lumalabas, hindi kapani-paniwala ang sinasabi ng Pangulo. Taliwas sa nangyayari sa ground. Kasi nasimulan ng investigation at may na-involve na 50 PNP officers. Ito po ang Philippine Star na headlines ngayon. Basahin ko ICC talk to 50 PNP members on drug war. Meron na PNP officers. Kinausap na. Nakunan na ng statements. Nako, delikado. Kasi kung magpunta dito ang ICC at wala silang ma-involve na government officials, including na sa PNP, wala. Sino lang makausap nila? Yung mga biktima, mga human rights group, sina Leila de Lima, sina Hontivero. Bali wala yun. Kasi one-sided. Ito, PNP members na ang nakausap. Nagbigay na ng pahayag. Delikado na yan. So, sino ang nag-reveal ng informasyon na meron ng 50 PNP members? Okay. Walang iba kundi si former Senator Trillanes. Basahin ko yung kanyang statement The ICC investigators have already directly communicated with more than 50 active and former PNP officials regarding their being implicated in the crimes against humanity case of Rodrigo Duterte. Yan po ang post ni Trillanes sa X, yung dating Twitter. Okay, itong si Trillanes, alam na natin na mortal na kalaban ni PRRD. Kasi, nung kailang election yun, 2016, gusto nitong si Trillanes na siya maging running mate ni then Mayor Duterte. Hindi na pagbigyan. Si Alan Peter Cayetano ang naging running mate. Mula noon, wala na. So dati, bumibilib itong si Trillanes kay PRRD kasi gusto maging running mate as Vice President. Dahil hindi na pagbigyan na tumakbo silang dalawa, yan na. Palagi nang kinokontra ni Trillanes si PRRD. So, ito, parang lumalabas na, galit lang si Trillanes kay PRRD. Kaya lang, itong paliwanag niya, it makes sense. Okay? Parang malapit sa katotohanan kasi credible sources yung sinasabi ni Trillanes na nagsabi sa kanya. Okay. Una, yung PNP. Ayaw i-deny, hindi nila i-confirm or i-deny nung tinanong sila ng media. Iba ang sagot ni Colonel Jane Fajardo. Ano daw lang sila. To me, parang may iniiwasan, ayaw nilang maipit sa Kung hindi totoo, di sabi, no, hindi yan totoo. Categorical denial sana. Hindi. Ano ba yung? Okay, ito. So, hindi kinontra ng PNP. Next, sabi ni Trillanes, pag hindi mag-cooperate yung mga police officials na yan, active and former, nako, delikado sila, maapektuhan ang kanilang
their status, ito ang ito ang effect pag hindi sila mag-cooperate. Their status would be elevated to being suspects and therefore would result to travel restrictions initially and eventually arrest via Interpol. Parang blinakmail o tinakot itong mga PNP officers na ito pag hindi mag-cooperate, hindi magbigay ng statement tungkol sa kaso, may sama silang suspects. Tapos mamaya, hindi na makapag-travel, then mamaya baka maisama sila sa warrant of arrest. Kaya it makes sense. Marunong ang diskarte ng ICC kung ganun ang nangyari. Kaya ako, opinion ko lang ito, analysis ko, posible ito para yung PNP officer na yun na parang nasasangkot, nagsalita na lang, parang naging witness na lang siya, something like that. So, ano kaya mangyari nito? Baka mamaya, magising na lang na tayo sa susunod na mga araw, buwan na mayroon ng warrant of arrest laban kay PRRD. So ano ngayon? Yung palaging sinasabi ng Pangulo, we will not cooperate. Maaasahan ba natin yung ganong assurance ng Pangulo na hindi mag-cooperate kung may warrant of arrest na? Kasi kung hindi mag-cooperate, maganda. Kasi sino ang mag-implement yung warrant of arrest? Example, sa Russia, meron ng warrant of arrest si President Putin galing sa ICC. Ano ngayon? Sinong mag-aresto kay President Putin sa Russia? So, wala. Kasi wala namang police power, wala namang tauhan ng ICC. Papel lang yun. Pagdating ngayon dito sa Pilipinas, may warrant of arrest na si PRRD. Kung hindi talaga mag-cooperate ang PBBM government, baliwala yung papel na yan, papaano? Kung ang presidente sabihan ng mas makapangyarihan sa kanya na, paresto mo yan! Yes, ma'am. Nako, wala na. Kasi, alam naman natin lahat, may mas powerful pa sa presidente. Sino yon? Alam nyo na. Hindi ko na. Kung, yung, bad shot ako, sila yan sa akin. Bad shot sila. Paresto mo. Sige, paresto. Wala na. Kawawa ang ating Tatay Digong na he served well, one of the best presidents. So, yun po ang isa pa. Dito sa sought for comment. PNP Chief Information Officer Colonel Fajardo did not confirm or deny that ICC probers have talked with some police officers. Bakit? May tinatago. Alam ko yan dahil naging spokesman din ako ng army sa Mindanao. Pag may ganyang ayaw, ano na lang, mga ganito. Hindi mo diretsong, So, may itinatago. Sabi lang niya na the PNP is aware of the investigations related to the Medyo patapsing yung sagot. Alam ko na yon. Okay, ito pa. Sa extrajudicial killings naman ngayon, ang US Department of State, anong report nila? They have found that extrajudicial killings remained a serious problem in the Philippines and there were no significant changes in the country's human rights situation. Okay? Anong ibig sabihin nito? Yung ipinagmamalaki ng PBBM admin na mas effective yung drug war campaign nila ngayon. Kasi less bloody daw
Halos walang lalo na yung yung pagkahuli nila ng initially 2 tons na shabu, mamaya palpak ang presentation, naging 1.4 na lang, nakakaya. Ay wala daw namatay, yan daw ang maganda dahil walang namamatay. Takot silang, ayaw nilang masaktan ang mga drug lords, drug pushers. Ano ngayon? Ito, sinasabi ng US State Department, walang pagbabago. Nandyan pa rin. Di pahiya sila. So, sana ang ating dating Pangulong Duterte makaretire siya ng maayos at hindi na siya maghirap pa dito sa ICC. Pag aarestuhin siya, ang aaresto mismo sa kanya, AFP and PNP, nako, yan, mainit yan. I don't know what will happen. Kasi maraming nagmamahal na mga Pilipino kay PRRD.